sorry, Michael. Pero hindi ko matatanggap. Ginawa mo lang yan dahil guilty ka. Pero hindi natatakpan ng proposal mo. Ang totoo. Alam ko mahal mo pa rin si Lynette. Hindi, Denise. Maniwala ka sa akin. Gagawin ko lahat para mapatunayan sa'yo na ikaw talaga mahal ko. Mahal na mahal kita, please. Bigyan mo na ako ng pagkakataon. Michael, stop it, please. Emotional blackmail yung ginagawa mo sa akin. Sa tingin mo, tatanggapin ko yung proposal mo just because of our situation now? Stop it. Good evening, Ma'am Giselle. Yes. Face mask po tayo. Directives from the head doctors. Oh, is this because of the outbreak in San Regado Medical? Yes, ma'am. Okay, thank you. Giselle, mag-usap nga tayo. Bakit mo ba pilit ipinadala si Zoe doon sa rotational duty na yun? At bakit wala kang ginagawa para bawiin ang mga doktor ng Apex mula doon? Magpaliwanag ka nga! But of course, Moira, because I'm your personal explanation service. Sorry, my bad. Hindi ako nakikipagbiroan sa'yo, Giselle. Nanganganib ang buhay ng anak ko doon. Why does she have to go there? Well, first of all, you know full well na nag-lockdown yung barangay kung saan nakalocate yung San Regado Medical, right? And you also know for sure that your daughter is outside the hospital. So, I don't care. Do something. Nanganganib ang buhay ng anak ko doon. well, I'm not going to take any orders from some pond scam like you. You should even be proud na at least si Zoe nag-volunteer to do something worthwhile. Whereas you don't do anything but blabber your big mouth. Pag may nangyari sa anak ko, mananagot ka sa akin. Excuse me, nurse. Can you give her a mask? Kasi baka siya pang magkalat ng virus dito sa hospital ko. Ma'am, face mask niyo po. Gusto niyo po hatid ko na kayo sa kwarto niyo? I don't need your stupid mask. Malis ka dyan! Sige na! Talaga po? Nag-propose kayo kay Doc Denise tas hindi niya po tinanggap? Huwag niyo po sabihin na susuko na po kayo. Naku, ako pa. Hindi ako susuko, no? Alam mo po, Tito Michael, kahit sino naman pong ilagay mo sa posisyon ni Doc Denise, masasaktan po eh. Kaya naintindihan ko po siya. Kaya, huwag po siya susukuan na. Sabi nga po ni Lola, di ba? Sa haba-haba po ng posisyon, mapupunta din sa simbahan. Sana nga. Teka, maiba tayo. Anak, pag natapos to, ha? Huwag mong pababayaan yung nanay mo. Alam mo, kapag sila ng tatay mo magkatuluyan, magiging masaya ko para sa kanila. Talaga po? Di na kayo affected na baka si nanay at si tatay po yung magkatuluyan? Hindi na. Alam mo, kaibigan ko yan si Lynette. Tanggap ko na kung saan siya masaya. Masaya na rin ako para sa kanya. Ako lang kasi naging tanga eh. Dahil yung totoong mahal ko, yun yung sinaktan ko. Alam mo, miss ko yung si Denise pag nawala ako. Pati rin ikaw, Annalyn. Wala, Tito Michael, ano pong pinagsasabi mo? Hindi ka po mawawala at wala pong ganyan mangyayari. Ano naman po, ano? O, sige na, anak. Baka naabala na kita. Mag-iingat ka, ha? Ako, Tito Michael.
Love you. Love you too. Kapususuan. Bukas uli. Magpo-propose ako, ha? Umuha ka na, please. Kasi, alam mo naman, life is short. I wish to make more joyful memories with you. Miss, bakit binasted mo? Sinaktan niya po kasi ako. Pero mahal mo. Ibig mong sabihin, pag namatay tayo ngayon, binasted mo taong mahal mo. Bakit? Hindi mo ba na-imagine na magkaroon ng pamilya kasama siya? Ngunit si Doc Denise, girlfriend ko. Imagine mo ba mayroon na tayong mga anak? We have a family. Family? Yeah. Ipagluluto ko yun ng breakfast, tapos after breakfast, tatalo na tayo ng swimming pool. Oh, that's perfect. Ilan bang gusto mong anak? Well, you. Ilan ang tingin mo na magagawa natin? Gusto ko, siguro 3. Tatlo? I was thinking of 2. 2? I was thinking of 2. Pero, okay rin yung 3. Kasi kung ano man, isang boy, isang girl. Kambal! Agad? Kaya mo yun? Para isang go. Sa Denise, ang akin lang, gusto ko sana makabuo tayo ng pamilya. Isang masayang pamilya. Ako din. Promise?